Isang panahon ng mga katatakutan at kababalaghan. Ang Halloween o ang All Hallows Eve ay isang paganong ritual na ipinagdiriwang na bago pa dumating ang Kristyanismo. Sa Ireland, ito ay kinikilala bilang Samhain. Ang Samhain ay isang ritual na kung saan ang mga Druid o mga pinunong panrelihiyon ng mga Celts o mga katutubo sa Europa ay nagtuturing na ang mga panahon nito ang pinakamahalagang selebrasyon ng taon bilang panahon na kung kailan ang mga kaluluwa ng mga namatay na ay maaaring makasalamuha muli ng mga buhay sa pamagitan ng pagdalaw ng mga namatay na sa bahay ng mga buhay. Upang tanggapin ng mga buhay ang pagdalaw ng mga namatay na, ay naghahanda sila ng hapagkainan na may pagkain malapit sa mga apoy upang ang mga kaluluwang ito ay matuwa sa kanila. Habang ipinaghahanda nila ang mga kaluluwang ito, ang mga buhay naman ay kakain at iinom din mula sa kanilang mga inihanda. Ang matatanda ay magkukwento rin ng mga kwentong kababalaghan sa mga kabataan tungkol sa mga kaluluwa at masasamang espiritong gumagala sa lupa. Naniniwala ang mga pagano na sa panahon na ito, ang mga demonyo, mga mangkukulam, at masasamang espiritu ay lumiligid sa lupa at pawang masasaya dahil dumating na ang kanilang panahon na ang gabi ay mas mahaba kaysa sa araw dahil sa mas maagang paglubog ng araw at mas matagal na pagsikat nito. Naniniwala ang mga pagano na kung hindi matutuwa sa kanilang mga handa ang mga kaluluwa o ang masasamang espiritu, ang mga ito ay gagambala sa kanila. Kaya ginagawa nila ang lahat upang maging kasiyasiya sa mga ito ang kanilang mga handa. Ito ang pinanggalingan ng tradisyon na trick or treat. Isang tradisyon lalo na para sa mga bata na sila ay nagsusuot ng mga nakakatakot na mga maskara at manghihingi ng pagkain o mga candy sa mga kabahayan na kung hindi sila bibigyan ay tatakutin nila ang mga ito o guguluhin ang mga naninirahan dito. Bagaman nauso lamang noong ika-16 na siglo, ang trick or treat ay isang bagong interpretasyon lamang sa isang lumang paniniwala ng mga pagano na ang mga namatay na o ang mga espiritu na masasama ay marapat na malugod sa mga buhay upang hindi mambulabog sa mga ito. Ang Samhain ay isang panahon din ng panghuhula, lalo na tungkol sa pag-aasawa at kamatayan ng mga nabubuhay pa. Sila rin ay nagpapaningas ng mga espesyal na siga ng apoy na kung saan sila ay nagtitipon, gumagawa ng iba't ibang mga ritual at umaasa na ang apoy, usok at abo nito ay magtataboy ng masasamang espiritu at magdudulot ng kabutihan lalong-lalo na sa mga araw ng pagpapalit ng panahon patungong taglamig. Sa mga lugar naman na sakop ng Roman Empire, ay tinatawag ang pista na ito bilang pista ni Pomona, ang diyosa ng mga prutas ng mga Romano. Nang naging opisyal na relihiyon ng Europa ang Kristyanismo, ang mga naunang Kristiyano ay nagsikap na sawatahin ang lahat ng uri ng paganong relihiyon at kanilang mga tradisyon at gawaing pagsamba dahil ang mga ito ay hindi makadiyos at taliwas sa katuruan ng mga propeta. Subalit nang si Emperador Constantino ng Roma ay naging isang Katoliko, siya ay nagpasimula ng mga pagbabago na kung saan siya naman ay naging masyadong mapagbigay sa mga paganong relihiyon at ginawa pa niyang mga pagdiriwang na Kristiyano ang marami sa mga pagdiriwang ng mga pagano. Noong 313 ay ipinatupad ni Emperador Constantino ang Edict of Milan o ang pagpapahintulot sa pag-iral ng mga relihiyong pagano. At noong 325 ay pinulong niya ang mga pinunong panrelihiyon ng simbahang Katoliko sa unang Council of Nicaea na kung saan ay naimbento ang doktrina ng Trinidad o ang pagkakaroon ng isang Diyos na may tatlong persona na hindi turo ni Jesus bagkus ay katuroang Romano sa kagustuhan nila na gawing pagano ang Kristyanismo.
Ang mga pagbabagong ito ang nagdulot na ang Halloween ay naging isang Kristiyanong selebrasyon sa pagkakasangkot nito sa araw ng mga patay. Katulad lamang din ito kung paanong tinanggap nila ang Saturnalia at ginawa nila itong araw ng Pasko na siyang kapanganakan daw di umano ni Hesukristo. Hindi lamang ang emperador ang nagdulot ng mga pagbabagong ito. Maging ang mga Santo Papa sa Roma ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa simbahang Katoliko. Si Pope Gregory ang naging pinaka-instrumental sa pagpasok ng mga paganong ritual sa Kristyanismo, lalo na sa Katolisismo. Siya ay nagpahintulot ng paghahalo ng paganong relihiyon at Kristyanismo. Si Pope Gregory III naman ang opisyal na nagpasok ng Samhain bilang isang pagdiriwang na Kristiyano sa pamagitan ng pagdedeklara na ang November 1 pagkatapos ng Halloween ay maging All Saints Day o Araw ng Mga Santo, na tinatawag sa Pilipinas din bilang Araw ng Mga Patay. Ang All Saints Day ay naghahangad na pag-isahin na lamang ang araw ng paggunita sa lahat ng mga santo na kinikilala ng mga pagano, kasama na rin ang mga santo ng Katolisismo na napakarami at hindi na nakikilala ng mga tao ang karamihan sa mga ito. Noong ika-10 siglo, idineklara naman ng simbahang Katoliko ang November 2 bilang All Souls Day, isang araw na paggunita para sa namatay noong nakalipas na taon. Malinaw na ang mga selebrasyong ito ay pawang mga selebrasyong pagano at taliwas sa Islam. Ito ay taliwas sa katuruan ng mga propeta at hindi marapat na tangkilikin ninuman sa pamagitan ng pagdiriwang nito o pagsali sa mga selebrasyon nito. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking mga biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon." Ang tinukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagiging perpekto ng relihiyon na ito ay wala nang gawaing panrelihiyon na maaari nating idagdag o ibawas mula sa mga katuruan nito, at lalong hindi tayo maaaring magdiriwang ng ano pa mang pagdiriwang o maniwala sa iba pang mga paniniwala liban pa sa kung ano ang napagtibay sa Islam. Malinaw din na ang mga patay ay hindi na magbabalik o magpaparamdam. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "At sa likod nila ay ang barzakh o harang hanggang sa araw na sila ay bubuhaying muli sa araw ng paghuhukom." Ang mga namatay na ay hindi magagawang bumalik sa mundo ng mga buhay upang dumalaw, makikain, magdulot ng pinsala o pakinabang at iba pa, dahil sila ay wala ng kakayanan na magawa ang anuman sa mga ito. Hindi rin sila sumasapi o nagmumulto sa mga buhay. Para sa mga Muslim, hindi natin kailangan ng araw ng mga patay o Halloween upang alalahanin ang ating mga namayapang mahal sa buhay, dahil ang Muslim ay nananalangin para sa mga namayapang mananampalataya araw-araw upang sila ay patawarin, kahabagan ni Allah at papasukin sa paraiso. Sa kabilang dako, ang mga Muslim naman ay pinagbabawalan na manalangin para sa mga namatay ng hindi mananampalataya kung sila ay nakikilala na namatay sa pagtatakwil sa relihiyong Islam at hindi nila ito tinanggap. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hindi marapat para sa propeta at mga nanampalataya na humingi ng tawad para sa mga nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit pa sila ay mga malalapit na kamag-anak, matapos na maging malinaw na sila ay mga mananahan sa impyerno." Ang mga Muslim ay palaging umaalala sa kamatayan ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Paramihin ninyo ang pag-aalaala sa tagawasak ng kaligayahan, at ang tinukoy na tagawasak ng kaligayahan ay ang kamatayan." Tungkol naman sa mga nilalang na laman ng mga kwentong kababalaghan tulad ng mga multo, aswang at iba pa, maaaring sila ay kabilang sa mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinatawag na mga jinn, na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa apoy na walang usok. Sila ay kabilang sa mga nalilingid na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay may kakayanan na kakaiba sa kakayanan ng mga tao, at sila ay mayroong kakayanan din na mamili kung sila ba ay mananampalataya o hindi, o kung sila ba ay gagawa ng mabuti o masama. Ang masasamang mga jinn ay silang mga demonyo
na sumasapi sa tao, nagdudulot ng pinsala o gumagaya sa anyo ng mga namatay na upang linlangin ng mga tao at isipin nila na ang mga namatay na ay nagmumulto. Ang mga demonyo rin ang siyang kakampi at katulong ng mga mangkukulam, manghuhula at mga salamangkero sa pagsasagawa ng kanilang mga karunungang itim. Subalit ang mga jin ay wala silang kakayanan na makapagdulot ng pinsala sa mga tao liban na lamang sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala at walang anumang proteksyon laban sa kanila liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga Muslim na naniniwala na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lingkod at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay hindi nakikiisa sa mga pagdiriwang na katulad ng Halloween, Araw ng mga Patay at iba pa.